So hello guys, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, no? Magandang araw po sa lahat ng Team Kalingap dyan, Kalingap community. So ito na nga, another reaction po ang gawin natin ngayon sa panibagong araw na to. Mega love shoutout muna sa lahat ng mga Mikris fans, sa nagmamahal sa mga Mikris dyan, sa mga supporters. Mega love shoutout po sa inyo at sa lahat ng mga reactors sa lahat ng mga Kalingap reactors, mega love shoutout sa nagmamahal kay Prespirador. Shoutout sa inyo. At alam ko na parang nababash daw ngayon. Nababash daw ngayon ang isang nababash daw ang isang pirador or ang presidente ng Karipa. So ano ba ang dahilan kung bakit ganoon? Bakit tumantong sa ganyan? Bakit nagkaroon ng bashing kay pirador at bakit na siguro konting explanation na to para maintindihan ng lahat, no? Kumbaga tamang bigay lang ng sariling opinion or kuro-kuro. So yun yun. So what is the ano bang pinag-ugatan? Bakit nagkaganito at bakit nagkadang gulo-gulo? So yun lang. About dito kay Kalingap Mikoy at saka dito kay Prespirador. Pero bago tayo magsimula guys, suportahan po natin ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rap, Ate Idla Vlogs, Jack Tapia. Siyempre, suportahan po natin lahat ng mga Kalingap reactors and Kalingap charity vloggers. So ito na nga, sa live kahapon daw ni Pirador na nakita, na-reply ko din, nabasa ko yung mga komenton. At maraming nang babasa kanya. Especially mga Mikris fans, yung mga nagmamahal sa Mikris. So ano bang pinakaugat kung bakit nabash? Ano bang pinakadahilan? So hindi naman talaga matawag na malalim na dahilan or masabi natin big issue. For me, hindi big issue eh. Kumbaga sa mga ganitong issue, tamang ang gamot dito, ang solusyon nito, yung tamang mag-usap lang sila. Mag-usap sila in private, yung mag-usap sila ng personalan. Ganon, kung bakit ganito, ganyan, ito, ganyan. Kasi maintindihan ko kung bakit nakapag-content or bakit nakapagtanong or bakit na-discuss ni President Pirador about dito kay Kalingap Mikoy, about nga dito sa mga kasama ni Kalingap Mikoy. Now, which is, alam nating lahat na may roles ang Kalingap. So alam ko, nagpaliwanag na rin si Mikoy dyan, sumagot na rin na yata kasi nag-live na rin yata, pero mamaya i-react na din po natin yan. Tamang reaction lang to, kunting POV, walang kakampihan, gitnaan tayo. Salamat sa mga nag-like and share. So dito naman, naintindihan ko kung bakit nakapagsalita or nakapag-live ng ganun si Prespirador. Kasi unang-una, nasa rules nga naman na bawal ka makipag-collab sa may mga YT channel na hindi Kalingap. Yan ang rules dito sa Team Kalingap or Kalingap community. Kung vlogger ka dito, charity vlogger ka dito, bawal ka makipag-collab sa ibang mga vlogger na hindi sakop or hindi members ng Kalingap. So yun yan. So ang tanong, bakit nabash? Ganito ganyan. So alam naman natin yan na pag sinabing Mikris, mahal na mahal, sobrang mahal ng mga fans yan, ng mga supporters, ang isang Krista Jane at saka isang Nikki. Pero sana iisang tabi natin dito yung love team na yon, yung Mikris na yon. Kumbaga hindi to kasali sa usapin eh. Kumbaga between Mikoy lang to at saka dito sa na-discuss ni President Pirador. Ilabas natin dito ang love team. Kasi about sa vlogging ni Mikoy or sa pag-charity niya, na ang issue nga dito, konting issue lang naman na yung kasama niya hindi Kalingap. So ang explanation naman dito, sinagot ko na nga kanina, pinauna ko na ang solusyon nito, mag-usap na sila personal. Mabilis ma-resolve yung ganyang issue na yun, kasi hindi naman ganong kalaking issue eh. So ang opinion ko nandito, ang mabigay ko na lang depende. Kung ang kasama ni Mikoy, for example, nakasama niya mag-charity na nagbubuhat ng ganito, ganyan, kung ano yung mga ipamigay sa mga na-scout ni Mikoy, siguro nangailangan tulong si Mikoy, so siguro naghahanap siya ng maaring mayroong makatulong sa kanya, lalong-lalo na sa pagbubuhat. Yan yun. Pero huwag natin kalimutan dito yung rules ng Kalingap na bawal ka makipag-collab sa hindi Kalingap. Kaya, depende muna. Gitna muna tayo. Kasi in the very first place,
kung itong nakasama mo, kung itong mga kinuha mong kasama, kung may mga channel, I mean kung may mga YT channel or nagba-vlog din, medyo magkaroon na ng question dito sa mga kalingap. Kasi andun tayo sa rules na bawal mga makipag-collab ang mga kalingap charity vloggers sa mga vlogger na hindi sakop ng kalingap community. Depende pa rin. O ito sunod. Second, okay lang din naman kung may mga channel yung kasama ni Mikoy, may mga sariling YT channel, kung ang vlog nila, personal vlog, hindi related sa kalingap, kung personal vlog nila, nagiging ganyan, na hindi naman kasali ang kalingap, is not all about kalingap, so walang problema. Walang problema. Okay lang yun. Wala tayong karapatan na questionin sila. Pero, kung ang content ng kasama ni Mikoy ay related na sa kalingap, for example, ipagpalagay natin na yung binavlog ni Mikoy ay binavlog din nila, kahit sabihin natin kumuha sila ng BTS, I mean behind the scene, which is mali yon, bawal yon, kasi vlog na ng kalingap yun eh. So yun. Kasi ang isipin natin dito, yung roles ng kalingap. Tapos may narinig din ako kung bakit to pinopromote ni Mikoy. Ibig sabihin may mga channel. Ang mga YT channel, so sabi ng ibang mga alam niyo naman, ang sabi ng iba na bakit ganun, tapos ang mag-subscribe niyan yung mga kalingap fans din, na talagang avid fan ng kalingap, na talagang araw-araw nanonood ng kalingap, tapos makapag-subscribe dito sa mga kasamahan ni Mikoy na hindi naman daw member ng kalingap. So medyo magkaroon ng kunting question or something like katanungan, or sabihin natin questionable. So ang the best solution dito, kasi hindi naman kasi matawag na malaking problema ito, malaking issue eh. Ang pinaka-the best solution dito, ipaalam na lang kay Kalingap Rab or kay Kuya Val Santos Matubang, ang founder ng Team Kalingap, pumasok na lang sa Kalingap. Mas maganda yung ganon, para hindi na wala nang maraming bla bla bla, etc. Yun ang pinaka-the best solution. Kasi anto na yung talagang mapopromote yan ni Kalingap Mikoy kung sakali may mga channel sila, kasi lagi niyang kasama or something like mga sabihin natin kaibigan niya. So ang mag-subscribe dyan yung mga Kalinga fans, especially na yung mga supporters ni Mikoy, mag-subscribe talaga yan kung sakaling i-promote, kung sakaling i-flex, di ba? So medyo magkakaroon ng yung malaking katanungan sa mga ibang mga sa ibang mga reactor, sa ibang mga Kalinga fans na kung bakit ganon. Para mahinto na yan, mabigyan ng tuldok, ipasok talaga sa Kalingap yung mga nakasama ni Mikoy sa tuwing pag-vlog niya. Yun lang. Kasi kung about kay Pirador sa Mikoy, hindi ka masabing mayroong hindi pagkakaintindihan, slight, pero gaya ng sinasabi ko kanina, kung magkita to si person to, kung mag-uusap lang, wala pang 5 minuto, mas mariresolve na nila maayos na agad ganun. So about naman sa bashing, naiintindihan ko. Nag-gets ko agad kung bakit na-bash si President Mirador, kasi alam niyo naman yung mga fans, di ba? Alam niyo naman yung mga fans na pag medyo hindi maayos lang, for example lang pag medyo hindi maayos yung pagka-deliver mo or pag-explain mo or pagpaliwanag mo, mapuputasan ka talaga ng mga fans. Andun yung mabash ka, matanong ka na bakit dito ganyan, bakit nasilip mo pa, bakit ginanon mo, bla bla bla, etc. Normal na yon. Pero sa akin lang, bilang payo or para wala nang maraming questions, mas maganda dito, ipasok lang ni Kalingap Mikoy, ipagpaalam niya kay Kalingap Rab or kay Kuya Val Santos Matubang. Kasi kung yun naman talaga araw-araw ang nakakatulong sa kanya, di ba? Sa tuwing mag-vlog siya o mag-charity siya, so why not ipasok na lang sa Kalingap? Kasi magiging questionable din yan sa ibang mga fans, lalong-lalo sa mga reactors. Ganun lang yun.
Kasi kung sabihin na, o bakit mo pinopromote, hindi kalingap yan? Yan yung unang itatanong talaga. Bakit mo pinopromote, hindi kalingap yan? Tapos amang subscribe nun, mga kalinga fans. Yung mga avid fans ng mga kalingap. I mean, ang kalingap, di ba? So, yun yan. Kasi, ang titingnan natin dito yung roles eh. Yung roles ng kalingap. Yun lang yan. Basta ito kay about kay Birador at saka kay Mikoy, ay, hindi naman malaking gusot yan. Tamang ano lang yan. Kunting usap lang nila yan na magkaayos naman nila kasi wala namang, alam ko, wala namang tampuhan eh, o hindi naman nagkasagutan, di ba? Siguro, mayroong hindi pagkakaintindihan lang. So, ganun lang po yung nangyari. So lang yun. About dun sa ano, kung may mga YT channel man, depende ko, ang vlog nila, a personal vlog, hindi kasali ang kalingap, hindi walang problema. Kasi lahat naman tayo mayroong karapatan na mag-ano, di ba? Pero kung ang vlog nila, nakakabit na ang kalingap, or ito for example lang, ipagpalagay lang natin kung ang vlog nila, or kahit sabihin natin na vlog nila, yung binavlog ni Miko, yung chinacharity ni Mikoy, or kahit sabihin natin nagkuha sila ng or BTS or behind the scene, na which is for me, medyo bawal yun. Maraming mag-question nun, di ba? So para mas maganda, para happy-happy ang lahat, ipasok na yan sa Kalingap. Ipaalam na kay Kuya Bal at saka kay Kalingap Rap. Yun lang yun, kung nakakatulong naman kay Mikoy, di ba? Shoutout Kalingap Mikoy and Pres Birador. Shoutout sa lahat ng mga Mikris fans. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa inyo.